Ano nga ba ang advantage at mapapala ng Pilipinas kung Pilipino ang may bumili at may-ari ng Miss Universe Organization? Hello, Crawella, sumubuhay. This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, ang pinag-uusapan sa mga statement ni Chavit Singson doon sa interview niya na baka pupunta dito ang Miss Universe next month at pag-uusapan nila siguro ang pagbili whatsoever. So ngayon ang tinikita dati ko ano yung disadvantage, anong advantage ng mga kung sakaling Pilipino or si Chavit Singson man kung sakali o kung iba man ang may-ari ng Miss Universe. Ano ang advantage para sa kandidata? Ano ang disadvantage? Ayan, ang dami natin pag-uusapan ng mga magagay eksena. Actually, advantage, wala. Promise, wala akong nakikita. Siguro, halimbawa, kung sakali lang naman na ang Pilipino ang may-ari tapos yung Pilipinas yung mag-host, magkaroon tayo ng tourism. Dadami ang ating bisita galing ibang bansa. Pero kung hindi na, kahit may-ari naman ng Pilipinas, tapos kahit Pilipino ang may-ari ng Miss Universe, tapos ibang bansa naman i-held, so paano naman kikita yung tourism? 'Di ba? Wala naman. Kung sa actually advantage, wala talaga. Wala akong nakikita. Siguro maraming sponsor, mga Filipino products na magsusponsor sa Miss Universe Organization na makikilala sa mundo. Yun lang siguro ang advantage. Kung meron mang mag-sponsor na Filipino products. Pero wala na akong nakikita talaga na advantage na Pilipino yung may-ari. Kung sakali mang Pilipino ang may-ari, wala talaga akong nakikita. Kahit anong isip ko, wala akong nakikita. Pero napakaraming disadvantage. Isa, kandidata natin kawawa. Kahit ang galing-galing, ay Pilipino may-ari, pasok natin sa top 5. Ayun yung iisipin ng ibang country. Iisipin nila, ay, Philippines. Already in top 5. Kahit na effort na yung kandidata natin. Actually, disadvantage para yun sa kandidata natin. Pressure sa kandidata natin. Ayaw ko talaga yung may-ari ay Philippines, ang Miss Universe. Sila na lang, magbardagulan sila dyan. Basta wag lang talaga yung Pilipino yung may-ari dahil wala talagang mapapala ang Philippines. Alam mo, imbis na magkaroon tayo ng early Miss Universe pa after Catriona Gray, mukhang hindi mangyayari yun dahil may-ari. Pag pinanalo, ipasok nga lang yan sa semifinalist, issue na yan sa ibang bansa. Home court advantage. May-ari, Miss Filipino. That's why nandan yung si Philippines. Kumbaga, yung quality ng kandidata natin ay bababa nang dahil sa mindset ng kagaya din ng mindset ng mga Pilipino dahil si Thailand ang may-ari. Automatic top 5 na yan. Bakit? Galing din naman yan sa mga Pinoy eh. Si Mexico ang may-ari. Automatic top 5 na yan. Ganon din yung mindset ninyo. So, ibabato lang din nila yun sa atin ng bonggang-bongga. At saka, pag Pilipino may-ari, bababa ang quality ng production. Totoo yan. Huwag tayong plastic. Bababa talaga ang quality ng production value ng Miss Universe. Alam naman natin dito, ng bonggang-bongga, pag Pilipino may-ari sipan ba ninyo yan? Tapos kung sakaling Pilipino ang may-ari, tapos yung kredibilidad naman kagaya ni Chavit Singson, dating bandarambong, kung ano-ano sa sugal, sa politics, ang daming issue sa buhay, ay puryagaba. Mas lalala ang issue, drama, pag Pilipino ang may-ari, tapos siya naman. Kung si ALB man, walang isang salita. Puro drawing. Kaloka. So, bakit niya hinahangad na Pilipino ang bumili ng Miss Universe? Bakit? Kawawa yung kandidata natin, no? Sobrang kawawa talaga yung kandidata natin pag Pilipino yung may-ari ng Miss Universe. Kahit na ang galing-galing niya, hindi ma-appreciate yan ng ibang lahi kasi nga puryagaba dahil sa mindset nga cooking show. At saka paano kayo nakakasiguro na malinis ang Miss Universe pag Pilipino may-ari?
Paano kasi nakaka-sure na walang cooking show pag Pilipino may-ari? Pala desisyon kayo. Kayo bang may-ari? Paano kayo nakaka-sure niyan? Ha? 'Di ba? Sa Miss Earth nga kahit wala namang cooking show na nangyayari, pinagbebintangan tayo ng ibang lahi, lalo na mga kapitbahay natin at mga Latina countries, Latina countries na cooking show ang Miss Earth. Kasi dahil kahit deserving naman yung si Karen Ibasco, si Jamie Hiril at saka si Angelia Ong na manalo sa Miss Earth. Kasi hindi pa naman nag-umpisa ang cooking show na yan nung nanalo naman yung 2008. Si Carla Henry. Hindi naman cooking show kasi na-justify naman bakit siya yung nanalo. Pero nagkakapanalunan na yun si Angelia Ong at saka si Karen Ibasco. Naging cooking show na yung Miss Earth daw. Ang daming issue, chu. Kahit na kaya naman talagang ipanalo ng mga kandidata natin yung inisyuhan nila tayo ng cooking show. Kasi nga, may-ari Pilipinas, pasok sa Pilipinas kasi ganyan. Ganun din mangyayari sa atin sa Miss Universe kung sakaling tayo ang may-ari ng Miss Universe. Kaya pwede ba, huwag kayong mag-wish dyan na gusto na may-ari ang Pilipino. Paano kayo nakaka-sure? Kahit wala namang ginawa ang Miss Earth na cooking show, ang dami naming issue about cooking show issue dyan sa Miss Earth kahit wala naman talaga. Ganon din yung mangyayari, lalong-lalo kung pasok si Philippines, lalong-lalo na kung ipapanalo si Philippines. Kawawa yung kandidata, yung pressure sa kanya, pasan niya ang daigdig. Basta nakakaawa talaga. Mabuti na yung ibang lahi yung may-ari, tapos makikipaglaban ng bardagulan ng Pilipinas ng patas. Mas mabuti na yun, okay na hindi manalo, basta nakita natin na lumaban ng bonggang-bongga yung kandidata natin at ipinakita niya yung tunay na galing ng isang Pilipina. Mas masaya ako doon kaysa pinakita yung tunay na galing tapos may-ari yung Philippines tapos nakapasok si Philippines. Parang hindi naman parang pinasok lang yun sa Philippines kasi Philippines may-ari. Mga ganon. Alam ko na yung mga mindset nila, nakakaloka sila. Kaya hindi ko talaga wini-wish na sana si Pilipinas may-ari. At huwag kayong pala desisyon na walang cooking show, walang dayaan, walang reg. Na mangyayari pag si Philippines ang may-ari. Walang ganon walang ganong eksena sa ngalan ng business. Nakakaloka. Ang dami talagang disadvantage. Ang daming disadvantage. Nakakaloka talaga pag ang Pilipino, kung sakali mang Filipino businessman yung may-ari ng Miss Universe at saka magpapatakbo. Oh my God. Dami pang maano niyan. Ang daming, anong tawag doon? Ang dami pang chika. Hindi on time magsimula ang mga Pilipino, pageant. Nakakaloka, late ng 2 oras, tapos may criminal record yung may-ari. So mas malala pa siguro kay Raul Rocha ay kay Kunan ang mangyayari. Kasi at saka ito pa, mauungkat talaga yung mga kaso-kaso ni Chavit Singson na yan. Uungkalin yan. Mga private detective kasi yung mga kalabang pageant country natin, nakakaloka. Kaya wala ako nakikitang advantage talaga na Pilipino yung may-ari ng Miss Universe. Kagaya yun ng aso, nagbabardagulan sila. Ganyan na ganyan yung mangyayari. At mas malala pa, nakakaloka. Kaya tigilan na ninyo i-wish ninyong may-ari ang Pilipino. Paano kayo nakasigurado na malinis at walang cooking show na mangyayari? Sige nga. Paano na sure? Kilala ba ninyo ang bibili ng Miss Universe? Kilala ninyo mula sa puso na Esperanza? Hindi! Ang dami-daming anomalya ang ginagawa ng Chavit Singson na yan mula nung 90s, 80s at early 20s. Tigilan nyo ako, mas malala pa nga siya kay Raul Lucha. Akakaloka. Tapos wish nyo. Tigilan nyo ako. Basta pangit ang Philippines ang magmayari ng Miss Universe kasi kawawa yung kandidata natin. Naku, kawawa talaga yung mga kandidata nating lalaban dyan. Kung sakaling si Philippines, akala nyo nakakatuwa, akala nyo bongga. Hindi bongga. Kawawa talaga yung kandidata na mababash kahit wala naman siyang kasalanan. O yun, sana ipag-pray ninyo na may maayos na lang ang Miss Universe, na sana may bumili ng walang issue at walang kung ano-ano, at sana wag talaga Pinoy kasi kawawa talaga yung mga beauty queen natin na magko-compete sa Miss Universe kung sakaling Pinoy yung may-ari. Manalo man, parang hindi
Lalo-lalo mga Pinoy mentality. Si Philippines. Yan ginanap. Sa Philippines. Sino may-ari? Si Philippines. Kaya pala nanalo si Philippines. Charot lang. Kahit na ginalingan naman talaga ni Philippines. Ganun talaga yung mga mindset ng mga utak biya at mga utak talangka at saka crab mentality ng mga Pinoy. Charot lang. Pero hindi ko talaga wish at hindi ko hinahangad na ang Pinoy ang magpapatakbo ng Miss Universe Organization. Ibalik na lang nila sa US o kung saan mang bahagi ng mundo. Basta huwag lang talaga sa Pilipinas. Wish ko lang. Kasi wala talaga ako nakikitang advantage para sa pageantry dito sa Pilipinas kung yung may-ari ay Pinoy. Promise. Nakakalungkot pag Pinoy ang may-ari. Hindi masaya. Hindi masaya.